It is a sunny Friday morning, February 8. Ito ho ngayon, sa Bitag Live na ho tayo ngayon mga boss. Good morning from Manila. Mga suki ho natin sa ibahing dagat na tumututuko sa atin dito na nakasanayan na ho ang umaga. Thank God it's Friday and I'm okay. Marami ho kasing isipin, baka ako may sakit. Hindi ho. Marami lang ho kaming trabahong ginagawa kaya medyo kung minsan di tayo nakakapasok pero meron lagi kaming nakahanda ho sa inyo. Mga boss, nagkape na ho ba kayo? Okay, let's have coffee. Oh, yeah. Alright, it's you, me, your Bitag live in the morning in your coffee, your chocolate, and your tea. Depende na ho kung anong gusto ho ninyo. Mga boss, usapan seryoso ho ito, ano? Maraming nasisiyahan sa ipinakita ho ng administrasyon kasalukuyan si President Digong sa paglilinis ho ng Manila Bay. Wag ho kayong mananawa rito. Focus your attention sa aking sasabihin, mga bossing. Kung kaya, talagang po pwede hong gawin. Ito yung pinakita na ho yan. At ito ho'y bagay na dapat napansin at sinimulaan agad ang paglilinis ng mga nakarang administrasyon dahil may problema na ho talaga sa Manila Bay noon. Mga nakarang administrasyon, nakarang presidente, hindi ho napansin. Or talagang ayaw hong pansinin dahil ala ho silang sinasabing pangil or political will sa salitang Ingles. Political will kung pag-uusapan ba kanyo. Maraming beses na ho ipinakita ito ng President Duterte, Presidente, kasalukuyan. At naging kontrobersyal ho siya sa kanyang mga desisyon na hatakbang. Pasadahan ho natin yung mga kontrobersyal na mga desisyon at mga programa at plataforma tulad ng giyera kontra droga nangyari lamang sa panahon ni President Digong na lumang nakaraang administrasyon. Ang giyera kontra droga, pasadahan lang ho natin to, ano? Kasalukuyang administrasyon ay hinangaan ho at patuloy na hinahangaan at ginagaya ho ng ibang bansa. Kamakailan, ang bansang Sri Lanka, nung bumisita ho, yung kalang leader dito, humanga at gagawin daw roon sa kanila. Usapang political will ho yan, ano? Ngayon, etong another one, yung pambababoy ho sa Boracay nung matagal na hong naging problema, wala hong nagawa ang nakarang administrasyon. Sa loob lang ho ng 6 na buwan na isagawa hong paglilinis at patuloy na binabantayan, tinututukan ho ang mga tao at mga turista na dumadayo dito na tutong pahalagahan itong malinis na Boracay. At patuloy na tinututukan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ho ng DILG at TNR. Ito hong dalawang ahensya na ho talagang pagbabantay. Ngayon, political will sa issue ng corruption naman, red tape, bureaucracia, patuloy na pakikipaglaban ho na ginagawa ho ng ating kasalukuyang administrasyon. Regodon sa mga taong, kumbaga, hindi lang regodon. Makikita ho natin yung mga bagong mukha na lagay ho dyan sa administrasyon na sila ho'y yung iba na talagang nag-resign, nasibak, nasangkot ho. Kaya ito ho sa mga ito'y katiwalian, napalitan. Now ngayon, ito ho yung mga sinasabi ho natin, mga tinututukan ho natin kasi sa loob ho ng 3 taon, kung hindi ho kayo talagang curious at hindi ho kayo talagang focus kung anong nangyayari sa ating bansa, kayong nasa ibayong dagat na kuminsan, mas naiintindihan ninyo. Kayo yung mga OFW, mga Pinoy, mas naiintindihan ninyo at na-appreciate ninyo kayo nandoon kasi nakikita niyo yung impact sa pananaw ninyo, although ang mga negatibong balita rito, nakakasagap ho kayo ng mga balitang medyo ito'y kakaiba sa mga balitang ewan. So ngayon, balik ho tayo sa Manila Bay. Kasalukuyang issue, ito hong kinakailangan dapat tutukan. Alam niyo ba, wag ho nating kaligtaan. Kaya naman pala. Kaya nagawa sa Boracay, ay kayang gawin ho sa Manila Bay. Kinakailangan lang ho rito mga boss tutukan, pagbabantay. Makikita niyo kaibahan sa litrato ho dyan. Yung dati at kasalukuyang nalinis. Political will ang tawag niyan. Kinakailangan nung tulungan, kooperasyon at patuloy hong pagbabantay, patuloy hong paglilinis.
Kung nang dati, mga nakaraang mga presidente, abay, hindi ho kayo makalapit dyan dahil nakikita nyo, amoy, ganyan hong itsura noon. At inabot din ho yung kasalukuyang administrasyon. Kumbaga, tigil at tigil. Ngayon, kung nang dati, ganyan ho. At ng mga nakaraang presidente, tila bagang mga walang mga bulag pipit bingi, parang kinukonsente at binabaliwala. Kaya naman, naging Poso Negro ho ang Manila Bay. Ngayon, dagdag dito mga bulag pipit bingi, yung mga lokal na pamahalaan na para bang wala ho silang pakialam. Yung mga, alam niyo ho, ano? Yung ibang mga basura ho yan, ang gagaling ho dyan sa mga irresponsableng mga potok sa buhong malalaking establishmento, malalaking tanggapan, mga pangnegosyong tanggapan na tukoy ho sa kanilang pambababoy at kapabayaan. Ang kanilang mga basura na punta sa Manila Bay. Asan ho ba ito mga lokal na pamahalaan ho natin? Hindi ho nalaman ng lokal na pamahalaan dahil mga sangkaterbang ewan natin kung malalaki na ho yung mga bomboles, nagkaluslos na ho siguro. Yung iba nagtanda na dyan, tumanda na, sige pa gusto maging mayor, kaya napabayaan. At hindi ho siguro nag-i-inspect yung kanilang mga ewan sa kanilang lokal na pamahalaan. Yung mga taong responsable ho dyan, panatiliin ho yung sinasabing kalinisan, hindi lang ho sa Manila Bay, sa kapaligiran, makikita niyo. Kung mismong syudad nabababoy, ano pa ngayong Manila Bay? Nakikita niyo ho ba? Para ho sa akin sa Pitaglay, kinakailangan dito ho mga ulong na dapat gugulong. Yung mga ulo na dapat gumulong, tapyasin yan, pugutan ng ulo. Hindi ho, abusaya pala yun. Heads will roll, sabi nga ho sa English. May sibakan. Paano magsisibak? Hinalal daw sila. Hinalal kami ng taong bayan, kaya kami nandito. Hindi lang ho dyan. Yung iba dyan, ewan. So bantayan ho natin mga boss. Bantayan natin sa laot. Baka yung ibang mga basura dyan, ang gagaling naman sa laot, abay napapadpad sa gitna, na yung pinanggalingan ho dyan, galing Cavite at Bataan. Kapag bumagyo, yung kanilang mga basura, abay napupunta sa baybayin ng Manila Bay, papunta ho sa atin. Sa dami ho yan. Ngayon, palawakin ho natin ang ating isipan ho, ano? Wag ho tayo puri ng puri na parang bubunye, hallelujah! Hindi ho! Kung kasalukuyan nagawa ng itong administrasyon ni President Digong, Mario Josep, importante ho rito maging proactive ho tayo mga boss. Ibig sabihin ng proactive, hindi pa man nangyayari, abay, nakikinita mo na mangyayari at kinakailangan bago mangyari, may hakbang ka ng nakakasa. Kung sakaling mangyari, nakahanda ka para maiwasan na mangyari. Yan ho sinasabing proactive. Ngayon, ewan natin kung nasa bukabularyo ito ng mga lokal na pamahalaan. Ngayon, para sa atin ho, marami talaga nasisiyahan sa nakikita ho sa Manila Bay. Para all of a sudden naging beach resort. Look at the classic sunset. Kaparehong ganyan ang makikita nyo, hindi ba? Well, mga boss, wag ho tayo just masiyahan. Dahil ang paglilinis sa Manila Bay, patuloy ho yan, dapat ginagampanan. Pinangungunahan ng talaga yan ng ating gobyerno. Sa pamamagitan ho ng national government, pababaho sa lokal na pamahalaan, patuloy ho ng pagsuporta ho ng mga pribadong sektor at ibang mga sektor, multi-sector cooperation and assistance, at patuloy ho sinusuportahan ng mga susunod na henerasyon ay siyang pagpapatuloy ho ng sabing kalinisan ho ng Manila Bay na mamanatili na ho yung kalinisan dyan. Yun lang ho Kaya lang, ang una ho talagang dapat tumingin dyan, mahiyahiya naman kayo mga mayor. Dapat ba isa-isahin ko kayo? O sige na nga, isahin na natin. Paranaque, Pasay, Manila, Navotas, o yung mga probinsya tulad ng Cavite, Bataan. Pag hindi pa kayo tinamaan dito, kung kapalmoks na siguro, maganda, sundutin lang yung mga ilong nitong ballpen ko nito. At eto pa ho, ay nakapalibot ho. Nakapalibot ho ng mga probinsya. Palawakin na ho natin hanggang sa Bataan, Cavite, at gawin na ho natin paano naman sa gitna ng laot. May mga barkong, mga shipping lines na yan.
Baka naman wala nang tumitingin sa mga potok sa buhong mga yan na nagtatapon ng kanilang mga basura sa laot, mga shipping companies, mga shipping lines na mga pasahero, siging tapo na lang ng kanilang mga basura, pinapayagan ang pagtatapon ng mga ewan sa barko, baka sila pang nangunguna, ang basura nila tuloy sa laot na pupunta sa Manila Bay. Guess nyo? So ito hong bagay na to, mas maganda hong talagang seryosohin na ho natin, tutukan na lang ho natin, ay multi-sector na ho to, hindi lang private sector. May mga NGOs, may mga itong gobyerno ho natin, nasyonal, at nandyan din ho yung sinasabi ho nating lokal na pamahalaan. Nakikita niyo ho, pati ho yung mga sa universidad, pati ho siguro mga eskwelahan, yung mga bagay na kuminsan, kabahagi na rin ninyo na parang ibang bansa na kung inong araw magtanim tayo ng maraming puno, pati ho yung abay gawin ho natin, kuminsan bibisita ho yung mga high school at mga high school man o elementary, ma-instill na eto magandang Manila Bay o sige pulutin natin mga basura. At bantayan ho Manila Bay, bantayan ho mga baybayin na yan para nang sa gayon aware ho tayo at comprehensive. Kung ito ho, yun hong intensified campaign na gawin ho dyan, mga boss, para makasanayan, matanggap ho ng ating mga kababayan. Alam niyo yung paglilinis ho kasi sa Manila Bay, magiging, magiging matagumpay kapag yun ho mga mayors ng lokal na pamahalaan, malilinis din ho kayo sa inyong lugar. Kung hindi nyo malinis yung bakuran ninyo, how much more Manila Bay? Kung ang Manila parang nabubulok ang Manila, nabubulok na syudad. Ang Pasay, parang ganun din, nabubulok na syudad. Ang Parañaque, Sus Mariosep, na amoy utot na kuminsan basura. Ang Nabotas ay ganun na nga, na parang tambakan ng basura. At kuminsan, ang daming mga informal settlers na siyang naging dahilan. Wala ho kasi nagsasabi ng ganito. O, kung tatamaan kayo, kung tatamaan, pasensya na lang ho tayo sa aking mga sinasabi ho, no? Ito ho ang Bitag Live, 7 Tulfo, live ho tayo sa ating studio dito ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Kami ho gumagamit ng point-to-point fiber optic transmission. Sa pamamagitan ho ng teknolohiya na ito, nagagawa ho namin sa aming studio, sa BMN Studio, sa Bitag Multimedia Network, dito ho sa aming studio. And then nagagawa ho namin, switch on yung aming point-to-point fiber optic transmission na diretso bato ho yan sa PTV4, ang pambansang network or state network, and then live na ho tayo sa inyong mga telebisyon. Oy, don't forget, real time, tayo ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV. Yan hong channel ho namin, Bitag Official. Napapanood ho kami everyday live. And then lahat ho palabas ho namin, real time, live din ho tayo, simulcast. Sa pamamagitan ng aming broadcast ho rito, nakabato na rin ho yan, simultaneous broadcast sa TV, sa pambansang network PTV4, then ganun din ho yan, sabay sa, eto ho'y Radyo Pilipinas 738, and then real time, ganun din ho. Tayo ho'y naka-live stream sa Facebook page ho natin ng Bitag Live and sa aming website, new media, bitagmedia.com. Yun ho ang aming teknolohiya, ang tawag ho dyan, convergence, kung saan napapanood nyo kami sabay. Diyan ho, sa inyong mga bansang kinaroroonan, yung mga Filipino overseas, at yung mga sumusubaybay ho natin, hindi lang ho sa Amerika, sa Canada, hindi lang ho sa Australia, hindi lang ho sa New Zealand, depende sa time zone ho ninyo, pati sa Europe. Kung sakaling hindi ho kayo makasabay sa oras ho natin, just in case, you can always watch it kasi depende na ho, ano? Your time, anywhere, any place, sa pamamagitan lang ho ng aming bitagmedia.com or mas maganda na ho siguro sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ganun ho mga boss. Yan ho ang aming sinasabing fiber optic transmission. Oy, by the way mga boss, ano? Paalaala lang ho, ano? Eto rito. Sunny today sa Manila. Kumusta ho kayo? Abay, sinasabi lang ho namin sa inyo dito ang pagkukumusta. By the way, weekend na bukas. O, marami ho magbabiyahe palabas ng Maynila. Papunta ho ng mga probinsya, puntang South or North Luzon Expressway. Public service lang ho aming sasabihin ho sa inyo. No? Kung kayo magta-travel o magbabiyahe ng malayuan, nakakatiyak ho ba kayo sa inyong masasakyan? Baka mga panot na, panot ka mo. Baka, kalbo ba? Baka panot o kalbo ng inyong goma. Mahina na yan, di ba? James, okay ba? Okay. Baka kasi hindi na ubrang inyong mga preno. Tsaka mas maganda, roadworthy ho yung inyong
ang inyong talagang certified, yung inyong mga sasakyan na mas maganda safe ho tayo this weekend. So ito ho yung mga reminder na ginagawa ho natin. Oy, by the way, isa ho mga bagay na gagawin ho natin as part of public service na ho natin dahil ito hong programa ho natin, hindi lang ho news and parang sa mga issues based on the news, we also do a little bit more of ito'y mga advisories. Kailan ho kayong nag-inspeksyon sa inyong kusina? Kamakailan? Kamakailan lang ba? Or kailan ho yung huling ito'y inspeksyon nyo ho sa inyong mga kusina? Baka sabihin nyo, pati kusina ninyo pinakikialam ang public service ho to. Alam nyo ho, malapit na ho ang March. Fire Prevention Month. Yung ito hong mga sinasabing mga kusina na ho to, mga boss, baka kasi yung mga host ho, mula ho doon sa inyong LPG, papunta sa inyong stove, ginangat-ngat na ho ng daga. Sumisingaw ho yan, baka biglang magkasunog ho kayo. Kailan ho kayo sumilip sa itaso ng kisame ho ninyo para tingnan ho yung mga wirings doon kung baka may na-expose na o di kayo mga daga, bit yung mga kanilang mga papel, pwede ho mag-spark ho yan, mag-uumpisa ho yung sunog. Mas maganda ho, hindi pa ho nangyayari at huwag niyo payagang mangyari. Mas magandang may pagkakunting praning ho kayo na may nagagawa na ho kayo, nakakaiwas na ho kayo. Huwag na ho nating isipit mangyari. Yung mga bahay na medyo masyadong, para bang ang bahay ninyo napakaganda pero ano ba yan? Kumusta ba mga bintana ninyo? Bakit maraming puro rehas? Mas natatakot kayo sa manakawan o matusta kayo? Pag nagkasunog, may labasan ho ba yung mga taong nakatira dyan? Ito ho yung mga reminders ng Bitag Live na a lot of houses in the Philippines, you notice, even in the very good subdivision, is always, you have the grill. Yung mga rehas ho yan. Yung mga rehas ho yan, magiging bitag ho yan. Yan ho tutusta sa inyo sa oras ho ng biglaan. Abay, baka ho kayo masunog. Mas takot ho kayo sa magnanakaw kaysa sa sunog. Ang sunog ho kayo, tutustahin ho kayo. Magnanakaw, kayang palitan. Pero hindi ho namin sinasabing, huwag na ho kayo mag-ingat. Lahat ho ingat. So, ganyan lang ho yan. Sana ho, yung aming paalaala ho sa inyo, kahit na papano, nakatulong din ho sa aming ito hong portion ho advisories sa Bitag Live, Ben Tulfo. Dahil sa pagmamadali nitong si Mr. na mahilig, dahil sa tawag ng laman, si Mrs. abay sinusurveillance si Mr. Naghabulan, kaya paghahabulan, na-disgrasya hutong mga tricycle at saka pasahero. Run, Mr. Run! Mrs. on your way. Tuloy-tuloy ho ang Bitag Live. And by the way, bukas ho, huwag mong kalimutan. Yan ho ang aming segment ho sa Bitag New Gen. 8 in the evening hanggang 9. Yan ho yung naghabulan si Dr. Mister. Hinabol ni Doktorang Mrs. Dahil si Doktor na Mister nagkaroon ng operation procedure, hindi ko alam kung saan ang procedure ng operation na ginawa niya sa motel, ang kanyang pasyente, ang kanyang... Paano ko ba sasabihin? Mag-ooperate ka sa loob ng motel na ang pasyente mo, hindi ko alam kung itong si Mr. OB-GYN. Alam niyo na, pag OB-GYN, iba yung mga procedure dyan. Kaso ang procedure, iba, hindi gumagamit ng gunting at saka forceps. Iba yung kanyang ginagamit. So, muscle. So, ganun. Okay. Thank you, Tul. Okay? Magaling sa surveillance si Mrs. Kaya si Mrs. abay nakaabang. At natsyempohan palabas si Mr. kasamang kanyang pasyenteng kanyang inoperahan, ininjectionan, abay, naghabulan. Yung pobreng tricycle na merong sakay na pasahero nasa pool. Hindi ho to replay, Ito ho yung full episode na talagang inikot ho namin. Ano ba talaga nangyari sa likod ng sinasabing habulan ni doktor na si Mr. at si Mrs. na doktora
Si Mrs. magaling sa surveillance, laging nanonood ng bitag, kaya nakita niya yung kamustilan pagsusurveillance. Binantayan sa motel. Si Mr. sagip ng nahapul ng sapul naman ng CCTV ng motel, yung habulan ni Mr. at si Mrs. At nasa pool, yung pobreng tricycle na may kasamang pasahero. Ika-ika, lumapit ho sa amin. Nalaman namin ang sekreto at nabunyag ang sekreto ng motel na kung saan ginamit na pag-oopera nitong si doktor na si Mr. na hindi naman obigay ni ewan natin kung bakit mayroon nagkaroon ng operation sa loob ng motel at nagbantay ang doktor ang si Mrs. Panoorin ho, parang siguro ibang usapan ho to, public service ho to, ano? Pero mukhang nakakatawa pero totohanan ho to, ano? Sa amin ho talaga pag public service, may umpisa at may katapusan. Hindi ho kami entertainment. Pag sinabi ho namin public service ho to. Kami ho'y nag-aantay na lang na matapos ng eleksyon para nang sa ganun, hindi ho kami sasabay doon sa mga nagpa-public service na ang layunin ho. Alam niyo naman ho kasi, pagdating ho ng eleksyon, ang dami ho nagpa-public service. Pagkatapos ng eleksyon, doon niyo ho makikita yung makatotohanang public service na wala hong halong politika. Antabayanan nyo ho, umpisa na ho kami ngayon, kaya lang ayaw ho namin mabahiran ho ng politika. Ang totoong public service, hindi ho sa boto. Ang totoong public service, eto ho, pambansang sumbungan. Titiisin ko ang hirap ng buhay, DH. Malas, eto ho'y lamas, ito'y malas niya. Ay pagtiis niya doon, lamas ng kanyang wet packs na di niya kaya. Kaplog ng arabong mabantot, kaya di niya kaya. Kaya humingi ng saklolo, rescue si Bitag dito. At tingnan niyo yung resulta, panoorin. Naramdaman ko po na parang may nakahawak sa may puwetan ko. Doon ako napabalik wasab. Tapos nakita ko siya, tinakluban niya ako ng kumot sa mukha. Tapos sinusubsob niya ako na, iskuti. Doon ko na-realize na, mahirap nga pala talaga. Kasama natin ngayon yung kanyang kapatid ni Myra, si William Diola. Anong sinabi na sa iyo? Hiniling ko po na pauwiin na po yung kapatid ko dahil nahihirapan na po ng sobra at napagtangka na nga pong halayin. Ang pangako po nila sa akin, ang magagawa lang daw po nila ay i-take out at dalhin sa office. But hanggang ngayon po ay ang kapatid ko po ay naghihirap pa din doon sa bahay. So, nangangako lang. Ang kanyang video, pinadala sa atin, panoorin. Ako po si Myra Jola Orpinada. Humihingi po ako ng tulong sa Bitag Kilos Pronto. Sobra-sobra po yung trabaho ko dito. Kulang sa kain, kulang sa tulog. Halos po wala ng pahinga. Nito pong January 12, alas 4 po yun ng madaling araw. Natutulog po ako nun sa taas sa stock room. Pinasok po ako ng kapatid na lalaki. Gusto po akong gahasain. Sana po matulungan niyo po ako makauwi na ng Pilipinas. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, kahit sinungaling mga ito, nakausap namin si Vivian. Ito yung kanyang pahayag, pakinggan. Actually, sir, nakikipag-coordinate na po kami doon sa counterpart namin doon sa paano maiayos to. Tapos, yun naman pong rate na yan, nung una po, wala po yan, nung nagpunta rito yung kapatid. Ang sinasabi lang po yun nga, pinagtatrabaho siya sa ibang bahay. Pero anyway, sir, titingnan po namin yung pinakamadaling paraan kung paano siya mapauwi. Kasi nga po, meron siyang 2 years contract na pinirmahan dun sa employer. Hoy, Vivian Lucero, bolero ka ha? Sinungaling kang putok sa buho ka. Ngayon, babae ka, pero ganito kapag nagsalita sa mga taong sinungaling, hindi po pwede magsinungaling ang kapatid na lumapit last year pa, pati kami maganda siguro, bisitahin na natin itong kolokoy na to. Sa sample kami sa inyo, siguraduhin nyo, nandyan kayo ha? Kasi pag dumating kami, may kasama kami. Hindi namin sasabihin kung paano. Sir, ito po yung Worldwide International Agency po.
doon sa counterpart, whatever it costs, pauwiin. Iuwi naman siya as soon as possible. Halika rito, umakit ka. Ma'am, pwede ba kasama kami, ma'am? Kailangan namin makadumi. Sandali lang po, sandali lang Pwede po. ba para at least maliwanagan din natin? Wag na lang po nating i-ano sa press. Oh, ang problem kasi, ma'am, ganito. Lumapit po siya sa amin, so kailangan namin ma-document everything para malaman namin kung ano yung sagot niyo. We want to document everything, ma'am, eh. In our part, pasensya na po na biglang merong mga panahon na hindi kayo na-reportan. Yes, sir. Alam ko po na, naiintindihan ko po, talaga mag-aalala kayo at so pasensya na kayo doon. Pero ngayon, ito po, uutusan ko po sila na kahit may mangyari wala, maaari at least every 3 days magbigyan kayo ng tawag. At least Sir. meron po kayo nalalaman. And then we will try din also to follow up everything. Gagawan po natin ng nating mga kaya lahat po para matulungan ng kapatid ninyo. Yung pong, kung may problema naman po Mr. William, pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin po. Humingi po kami ng pasensya sa inyo. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Thanksgiving! Nakauwi ka na rin Thank you, sa thank you. wakas. Ay! Excited na ako Uwi tayo ngayong gabi. Uwi tayo. Nung punta ko po sa Riyadh, bali hindi po ako direct sa amo ko, sa bahay ng amo ko. Walang kasiguraduhan yung buhay ko talaga doon. Doon ko na-realize na, mahirap nga pala talaga. Iniisip ko na kakayanin ko to para sa mga anak ko. Pero habang tumatagal, lalo kong nararanasan yung hirap na akala ko sa una lang. Hindi pala, simula pa lang pala yun. Around 4 AM po ng madaling araw, sarado po lahat ng ilaw. Naramdaman ko po na parang may nakahawak sa may puwetan ko. Parang hinihimas-himas na niya ako. Doon ako napabalikwas. Tapos nakita ko siya, kaya nakilala ko na kapatid ng amo ko. Doon na niya ako dinaphagan, hinalikan. Tapos sabi ko sa kanya, nakiusap ako sa kanya na baba, wag gawin niya kasi masama. Sabi niya sa akin, bibigyan kita ng pera. Sabi ko, hindi ako papayag. Tapos, doon na niya ako pinersa. Tinakluban niya ako ng kumot sa mukha. Tapos, sinusubsob niya ako na, iskuti. Wag daw akong magsisigaw, wag daw akong magsalita. Ang sabi po kasi nung amo ko sa akin, nagsisinungaling daw ako. Gumagawa daw ako ng kwento. Sabi ko, bakit ako gagawa ng kwento? Sobrang sama po talaga ng loob ko. Sabi ko, bakit pag ang mga workers na yung nadidihado, inapabayaan na? Sa hanggang salita lang pala sila. Ang gusto ko lang ay barating kay sa agency ko sa Worldwiser na hindi po ako gumagawa ng kwento. Lahat lang sinasabi ko, lahat may katotohanan at kaya kong patunayan sa kanila yun. Well, eto ang aming sasabihin ho sa inyo. Hindi kami nagsasawa sa pagtulong ho sa ating mga OFW, mga DH na inaabuso. May mga public service ho kasi parang nanawa na sila. Para bang ang dating sinisisi yung mga OFW natin. Bakit daw? Yung iba nananawagan, itigil ng DH deployment. May punto ho sila roon. Kaya lang, sa iba ho kasi, siniswerte naman, hindi ho nasasapit yung ganitong klaseng mga, kapareho noon na magandang, mabait yung amo. So hindi ho siguro fair na sabihin, tigilan na natin yan, across the board. May iba nakikipagsapalaran, maswerte naman.
Yung iba naman, nakikipagsapalaran, tinitiis yung kanilang ginagawa para sa kanilang mga anak at pamilya. Hindi ho matiis yung ikay hahalahin. At hindi ho lagong matiis na itong mga potok sa buhong pendehong world wiser, kung hindi dahil sa amin, mga hinayupa kayo. At kung hindi pakipagtulungan na rin ng OWA na ginawa namin, abay, hindi pa papauwiin at sabi, kulang pa dahil may wala pang dalawa. Sundutin ko kaya kasi mga tumbon ninyo dyan, patuturing ko kayo, sapakan ko kayo ng pera kay babae, kay lalaki, kay parehong trato ko sa inyo. Bakit? Ganun kung magtratong Arabo, dapat ganun din dapat ginagawa sa inyo sa mga agency kapag medyo nahalay yung mga workers natin at gusto niyong sabihin, hindi, kulang pa. Ay kami na pupunta rin, batuta ng security guard, sasapak namin sa mga tumbon ninyo eh. Kay babae, kay lalaki, parehong tingin namin sa inyo, mga pendeho kayo. Mga pendeho talaga kayo. Na? Mga iho de kabron, iho de putot kutsinta kayo eh. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Na nakakaloko na mahalong inis. Hindi ako galit ha. Buisit. Pero nandito kami, hindi kami magsasawa. Yung ibang programa, give up na. Kami ho sa Bitag, hindi. Kanino ho tatakbo to kung nagsawa na yung iba, na sinisisi pa? Ay, pag ganyan kayo, para kayong mga dilawan tuloy. Akala ko ba naman kayo kasapi dito ng kasalukuyang administrasyon? Anyway, boss. Change topic! Nakasabay si Boy call center, nawala na si Jack. Okay, ganda eh. Medyo isang bagsak pa, boss. Mukhang ibang klaseng ano yan eh. Okay, sinabi ho ng ating Pangulo, mga boss. Kinakailangan daw itong mga militar na nagtrabaho na ho, nagserbisyo na ho sa kanilang mga tungkulin bilang sundalo, kung minsan nahihirapan pa ho sila para doon makakuha ka ng mga pensyon. Nagretiro na ho sila. Nagserbisyo na ho sila sa ating bansa. Alam niyo ho, sa ibang bansa tulad ng Amerika, pag ikay militar na nagserbisyo, alam niyo ho, sinasaluduhan ka pa ng iba. Pagdating sa kuminsan sa eroplano, pag naka-uniforme ka at gusto mo lang sumakay, alam mo kuminsan iba, ay, boss, take my seat. Ganun ho, ang papapahalaga ng ibang mga Amerikano sa mga airlines. I've seen that nung ako ho'y lumipad na. That was way back na nakita lang. Kasi kakatapos lang ng Gulf War, na first Gulf War, by the way, si Tul... May isang utol pala ako na assign sa Germany. Pangalan si Bong. Si Bong is kapatid ko. Nandito ngayon. Retired as U.S. serviceman. At mayroon pa rin akong isang kapatid. At mayroon pa ako isang kapatid nga ba? O sige, wag na tayo magkwentuhan pa rito. Ang militar ho, pag nagserbisyo sa bansa, ang sundalo at nagserbisyo na buo niya ang 30 years, wag ho natin papabayaan. Wag ho natin sila ilugmok at ilubog doon sa sinasabing sistemang red tape or bureaucracia na dadaan. Dineklara ho ng Pangulo, eto ho, nung magkaroon ho ng meeting ng cabinet, sa pamamagitan ng spokesperson niya, si Presidential Spokesperson Panelo, na pinag-uusapan na ho sa kabinete sa pamamagitan ng meeting na lahat ho ng mga military and uniform personnel, yun hong pension reform bill. Gawin ho, matik. Panukala ho sa Department of National Defense. Ito hong legislasyon na importante, mas-certify ho na urgent. Ngayon, bakit ho yan? Kung minsan ho kasi hirap ho. Kawawa ho. Hindi naman ho kaga. Alam nyo kung minsan naghihirap po talaga yung mga sundalo ho natin. Kaya etong bagay na ako ho'y naniniwala mga boss na yun hong pagre-retiro ng isang serviceman, nagretiro 60 at the age of 60, wag na ho natin pahirapan. Kung 56 man ang gusto niya, ay may kontra sa 56, may gusto 60, ay may gustong, basta't importante nagtrabaho. Sa akin lang ho kasi,
alam niyo ho ba, kung tutuusin, kami ho'y anak ho ng sundalo na yung hong ako'y talagang idolo ko ho yung aking tatay ni si Colonel Ramon S. Tulfo. Senior baka magkalituhan ho tayo. Senior SR, hindi JR. Yun hong aking doon ho ako sumunod sa yapak. Alam niyo ho, kumbaga, magtitiis ka ho na ipaprocess mo, lalakad mo ang pension mo, ang tagal. Eto mga putok sa buho, mga pendeho na to nandiyan pagdating sa mga pension, pahihirapan ka, siguro nag-aantay ng ewan. Para ho sa akin, importante, wag na ho natin pahirapan. Yun ho mga kuminsan, yung mga asawa ng mga pensioner na kuminsan, hindi ho, no? Nagtrabaho kuminsan, pulisman yan o militar. Pag namatay ho, bastos yung ibang mga nandyan ho sa loob ng kampo. Hindi na ako magsasalita. Pero sa loob ho ng kampo ng mga pulis, o sa Kampo Krame, yung iba dyan, balo na nga pagsasamantalahan para para kay mga Arabo, pag ako nabwisit, yung bagang alambre, hindi, sinturon yan, ulul. Makinig ka, you laugh out loud. Makinig ka. Yung alambre na yan, yung mga pinagsasamantalahan, nasabi ho ito ni President Digong. Ako hoy, nung araw, when I was a disc jockey, let me just put this straight and on the record, nagsasalita. I was a disc jockey way back when, and that was in the early 80s. Sinubukan ko mag-jeepney kasi ang aking sasakyan nasa shop. Hindi ko alam, yun hong police pala, nagmo-moonlight, nagpapasada ng jeep. Question ko ho, kasi alam niyo, being disc jockey, aware ho kami, kasi that time, aking sasakyan sa talyer. Abay, pag-question ko sa kanya, pagbaba ko ho doon sa Teacher's Village, that's where I lived before, umikot ho siya, tinutukan, kinasan ako ng baril, hindi umubra ang pag-martial arts, you get frozen. Presence in mind, hinabol ko, sa pamamagitan ng taxi, sinundan, nahuli ho namin sa Cubao that time. And then, malaman namin police. Pagkatapos noon, nakita ko ho kasi nung dinala na siya, papunta ho ng Bikutan, umiiyak kong dalawang kanyang mga anak na babae. And then, nakikita ko misis na habang nakaposas. Malupit ho, ng panahon ho ni Makoy Huto eh. Pagdating ho sa Bikutan, ginawa ho siyang punching bag ng kalbo na major sa harapan ko. Yung utol ko ho, si Mon that time, senior ho si Junior, si Mon, yung aking paboritong utol na lagi akong sinasaltek. Ako'y pumunta ng Amerika, sinisisi niya ako kung bakit ka pinatawad. Kasi sabi niya, pinatawad mo yung putok sa buho, hindi natanggal sa serbisyo, na-assign daw ho doon sa pagpaprocess ng mga pension, ng mga balo, abay, pinagsasamantalahan, gagamitin. Hindi ko maintindihan kung ako na mismong gusto kong katayin yung hinayupak nung pagbalik ko na way back in 1996, 97. Kaya ito, yung mga pensioner na mga misis na kuminsan kayo'y pinahihirapan nitong mga lukulukong mga yan ba'y sundalo o pulis sa inyong pensyon na kuminsan nagkaka-interest sa inyo dahil balo na kayo, isumbong nyo ho sa akin. Lumapit na ho kayo sa pambansang sumbungan. Hindi ho pwedeng pagsamantalahan ho kayo nitong mga putok sa buho na to. Wala ho pwedeng pagsamantalahan na lalo-lalo na pag kayo'y balo na, ang inyong mister namatay na, pagkatapos magkaka-interest. Pag nanasahan kayo nitong mga manyakis na mga process ng inyong pensyon, lumapit ho kayo sa akin. Tandaan, si Bitag ho wala nang iba. Si Bitag. Si Ben, si Bitag. Hindi ako nagbibiro. Ganun na ho kasimple. Si Ben, si Bitag hong lapitan ninyo, pambansang sumbungan. Wala na hong iba. Simple lang ho. Okay? Diretso ho tayo, public service naman ho tayo. Mamaya, pagkatapos, magbabalik lang ho kami, magko-commercial ho muna kami, mga boss, ano? Pagbalik ho namin, ito naman hong segment. Ano ba tong segment natin susunod? Bakit nakalagay dyan yung diabetes? Okay? Hindi diabetes yung public service natin. Mamaya, ano yung top, sige. Tumatalon. Ito raw, may kapansanan daw. May kapansanan daw, may sira daw sa ulo. Mental case daw. Pero gawaing kriminal. Kaya kulong. Yan ho ang ating susunod.
Ang public service ng Bitag kakaiba. So makikita niyo yung kaibahan, may infrastruktura ang Bitag. Network ang dating namin. May mga ginagawa kami ng 2018 na maaari babaguhin namin at mas iigihin pa namin. Kung kinakailangan namin maging marahas doon sa mga taong ang lengguwahe ay pananakit, pambubugbog, alangan ba naman kami magmakaawa, magsalita ng parang pastor. May mga taong hindi gusto ang estilo ko kasi brusko ako doon sa mga taong nananakit. Marami na kaming ginawa na hindi pwedeng ipakita sa television. Hindi kami bully, hindi kami marunong manakit. Pero ang lengguwahe ng isang taong nananakit, ganun din ang sinasapit na binibigay namin doon sa taong ganun. May kinuha na ako ng mga grupo ng mga talanglaratsyada sa labas. Pag kumasa ka at magpakita ka ng angas, may kalalagyan ka, papatayan lang namin ng kamera. Isa lang ang aming layunin, ang makamtan yung kinakailangan makuha ng taong inape, inabuso, niloko. Dahil sa pagmamadali nitong si Mr. na mahilig, dahil sa tawag ng laman, si Mrs. abay sinusurveillance si Mr. Naghabulan, kaya paghahabulan, na-disgrasya hutong mga tricycle at saka pasahero. Run, Mr. Run! Mrs. on your way. Okay, yung mga malilikot na mister, ha? Run, Mr. Run! Mrs. on your way. Run, Mr. Run! Huwag kayong pahuhuli. Dahil pag kayo'y nahuli, may kayo'y kalalagyan. Tapyas ang iyong Run, Mr. Music pala na, Run Samson, Run pala yun. O, public service na ho tayo mga boss. May kapansanan daw, pero gawaing kriminal pala. Ay nako, Mario Josep, eto, kulong! Panorin. December 2018, kinuha ng tanod ang anak mo na 24 anyos dahil public scandal, nagbasag ng bote, nagtalo sila sa tatay niya. Ilang taon yung anak mo? 24 po. Tatrabaho? Hindi po. Okay, may record bang anak mo sa barangay? Napapatrobol? Kinulong po dun sa barangay, tapos kinausap ko po yung kapitan doon, sabi niya, i-detain lang daw po doon, pagdating ng paggabi, palalabasin. Lasing yung anak mo noon? Hindi po. May sakit po yan, sir, sa pag-iisip noon eh. Okay. May record po yan dyan sa Biluana sa mental hospital. Pero nung binalikan, nasa Karingal na. Opo. Bakit nasa Karingal ng anak mo? Hindi ko po alam, hindi rin nila pinaalam po sa akin na dadalhin dyan. Ililipat daw sa Caloocan City Jail ang anak nyo. Opo, lagi pong ganun sinasabi ng mga pulis dyan sa Karingal po, sa Okay, CIDG. wala daw mga papeles na dumarating, wala namang sulat. Opo. Hinihingaan po ko ng mga pulis ng 80,000 hanggang 40,000. investigate this muna doon to find out. Hiningan ka ng 80,000? Bakit daw hiningan Para ka? daw po makalabas yung anak ko. Sino may sabi niyan? Yung arresting po si Sir Padua. Bakit inaresto ang anak mo? Hindi ko po alam eh. Sino Okay, po- can you try to find out from CIDG Karingal cell to see if they have a person there by the name Oliver Enrico, and I'd like you to find out exactly the status of this particular individual. This guy is, you know, a mental patient. Would like to find out why was he detained? Is there any warrant of arrest? What's the record? Was he inquested? You cannot be arrested without, you know, an inquest proceeding, and dapat humarap sa fiscal muna to. Figure out exactly. Let me see this, okay? Huli po ako kasi medyo nagkasamaan po kami ng loob ng papa ko. Pero hindi ko po sinakta yung papa ko, medyo nagbato lang po ako ng garapon. Tapos may nagsumbong po ng kapitbahay namin na tumawag po ng barangay. Di naman po ako umalis nung nalaman ko pong tumawag po siya ng barangay. Pumalma na po ako tapos sinintay ko po sila sa loob ng gate. Tapos nung sasaktan na po ako ng kapitbahay namin, sabi po ng mga barangay, oh, walang pwedeng manakit dyan ha.
pumasok ka muna rito sa loob ng kulungan para hindi ka nila saktan. Tapos nung pinasok po ako dun sa loob ng kulungan, hindi ko rin naman po alam na hindi na rin po ako palalabasin, diretso na rin po nila ako ikukulong. Dito po nila ako dinala. Si Oliver Andre Benaventura, naaresto siya noong December 28. Ang tropa, ang mga bata natin dito, nagpunta sa Caloocan para hindi naman siya ang arestuin. Nung nandun na sila sa area, habang nagsasurveillance yung mga bata natin, bigla may nakarinig sila ng ng parang gulo. At ang nakita nga, to si Oliver Benaventura nga, siya nagkokos ng gulo doon. At nung nilapitan, napansin na meron palang dalang baril. Yung tropa, walang magagawa kundi arestuin siya. Siya nang gugulo at the same time, ba't siya may baril? Binasahan naman siya ng Miranda Doctrine. Kakausap din yung si chairman doon. Tinalaman nga na to si Oliver, marami na palang record sa barangay. So, ginawa ng mga tao natin, dinala dito sa opisina for further investigation. Ang kaso niya is alarm and scandal at isang RA 10591. So sa ngayon, si Oliver hindi pa nakakapagpiyansa. Until now, nandiyan pa nakakulong pa siya sa atin dito sa selda natin. At naghihintay tayo ng commitment order para ma-transfer na siya sa jail. Bilang member ng CIDG, kami naman kasi pwede kami manghuli kahit saan. Basta't kami, meron lang kami proper coordination. Then si SPO2 Padua, nakausap tong nanay. Yung nanay nagtatanong kung magkano ang piyansa para sa kaso ng anak niya. Siyempre, in good faith naman yung investigador natin, sinabi sa kanya na ang piyansa nagkakahalaga ng 140 to 180. Kung magre-reduce ang bail, siguro abutin ng mga 40. Sinagot siya nung investigador natin kung magkano lang, pero hindi nanghihingi ang investigador natin. Pero yung saktan, hindi namin pwedeng gawin yun kasi alam naman namin ng human rights. Kung may mental disorder naman yung anak niya, pwede naman siyang humingi ng certification na manggagaling sa doktor o sa hospital at pwede niyang isubmit yun sa korte para ang korte ang magdi-decide tungkol doon. Tungkol naman po sa nanay ni Oliver, ang masasabi ko lang po, hanggat maaari naman po itong mga kapulsa natin dito, ginagawa lang po yung tamang trabaho. Kami po nagpapatupad lang ng batas. At kung meron po kayong konting katanungan, pwede naman po kayong dumiretso sa amin para malaman ninyo ang kasagutan dyan. At pinapangako namin sa inyo na tutulong kami sa abot ang makakaya namin. Siguro po sa ngayon, naliwanagan na po ako kasi hawak ko na po yung mga papel na nagpapatunay na may sala po yung anak ko. Mali lang ako sa iniisip ko nung una. Nang sinasaktan po nila yung anak ko kahit papitik-pitik lang. Siguro yung mga iniisip ko tsaka inaano ko sa kanila, hindi totoo, kamali ako. Doon sa mga pulis na pasensya na lang sa nagawa ko. Pero naniniwala pa rin ako na talagang walang kasalanan yung anak ko. Well, a mother will always be a mother. Ang nanay talaga, magiging ina talaga yan. Nanay talaga. Kaya tama man, kaya mali ang anak, pagtatanggol. Mother instinct yan. Pero may mga bagay na kung minsan, kapareho nito, may kaso Kaya kami sa aming bitag Kilos Pronto, naniniguro kami. Ihaharap namin doon sa mga alagad ng batas para magkaalaman. So ito sa amin, papasalamat kami sa mga pumupunta sa amin, dumudulog sa amin. Babatiin ko mga parang si Boy Jacol 2, si aka si Engineer J. Cruz. Totoong pangalan to Hindi ako baka si Boy Jack Calls at COL ang kanyang middle name, Call. Hindi ko maintindihan kung Amerikano, kaya hindi ako nagbabastos Boy Jack Call 2. Ito kasi may Boy Jack Call 1. Call center sila Okay. Kami nagpapasalamat sa inyo. Happy birthday nga pala, Engineer J. Cruz, aka Boy. Okay, aka Boy Jack Call
center. Ito ay 2. Dati nag-call center, naging ingenyero sa amin eh. Wala na ho kaming oras. Have a nice weekend. See you Monday. Adios!